Hello, so reading po ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Pa-comment na lang dyan sa baba, guys. Ma-appreciate ko lahat ng comments. Likes ninyo, share ninyo. Pasensya ka na ha, medyo mahirap i-shuffle tong aking card na gamit. Kasi luma itong card na gamit ko ngayon. This is one of my favorite card. Ay, medyo mahirap siyang i-shuffle. Kaya pagpasensyahan mo na. Okay. Kasi luma na yung card niya. But anyway, let's start for the sign of Libra. Ito gusto nito lumabas, so we will take this. You do have the Six of Swords and the Ace of Wands. Pagdating sa relationship, Ace of Wands and the Six of Swords, nakikita natin naka-move on ka na, maybe regarding the past. And I feel like this person is hindi siya basta-basta kasi hindi mo siya basta-basta nilet go eh. Nandun yung nilaban mo, nandun yung minahal mo, binigay mo, kung ano yung mabibigay mo dito. But with the Ace of Wands, I feel like pinakaisip-isip mo to, medyo nagkaroon ka ng mga, uh, let's say mga, kumbaga iba, could be depression, anxiety, or medyo naging obsessed ka, kaiisip dito sa person na to, maybe in the past. Pero with the Six of Swords, nakikita natin naka-move on ka na, okay ka na dito. With the Seven of Wands, mas nakikita natin, this is like you taking the will of your life. Kumbaga in the past, pwedeng tinry mong um, uh, pilitin yung mga bagay na hindi pa pwedeng ganun. Or hindi okay. And ngayon, parang nakikita ko dito, actually, ang picture na nakikita ko is like you, na parang nagdadrive ng sasakyan and then you turning to the right path. No, kasi pwedeng pumunta ka sa wrong way dati eh. Ay, maling direction, maling aksyon, naging dahilan para ikaw ay magkaroon ng pagkaligaw o hindi magandang kinalabasan pagdating sa choices sa buhay. But now, nakikita natin kung paano mo ayusin ang buhay mo, pumili ng mas tamang direksyon sa iyo ngayon. Especially pagdating sa love, you're moving on. Medyo nagising-gising ka na sa past. So, sino yung person na kakonect mo? Pagdating sa love, person na kakonect mo pagdating sa love. Person na kakonect mo pagdating sa love. Four of Cups is here. Page of Cups. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Ten of Cups. So for what I can see here, pwedeng yung iba sa inyo, yung person na kakonect mo, is medyo I'm seeing obsessed person. No, medyo obsessed itong person na to. Okay, sorry about that, naputol. Anyway, itong person na to, nagkakaroon siya ng obsessive thought sa'yo. Parang feeling niya ang laki na nawala sa kanya. Ang laki, sobra. And ngayon, iniisip-isip niya yung mga bagay na yun. Lalo na with the Ten of Cups. Like, nakikita ka niya as the 10, number 10. Like, sa numerology, this is a whole number. This is, like, nasa yun na lahat eh. And, the moon, so, ito person na to, iniisip-isip niya yung mga bagay na yun. Tapos, with the Ace of Cups, nandun yung parang, na-realize niya, there's a lot of love pala na nararamdaman niya siya para sa'yo. Mahal ka pala niya. Doon niya na-realize. Tell me about the emotions ninyo sa isa't isa.
The High Priestess is here. So, emotionally, medyo nakikita natin a very spiritual kang person. May mga plano ka maybe regarding career, regarding sa maybe yung iba business, pero medyo financially parang hindi pa prepared or hindi ka pa okay. Or maybe yung sitwasyon mo ngayon is hindi pa okay para magkaroon ng paninimula. Pero pwedeng nandito na yung isip mo, yung pag-iisip regarding starting something new, no? Sa buhay mo. So, emotions ng person na ito patungkol sa'yo. I told you, with the Ace of Cups, this person loves you, mahal ka niya. And the Three of Pentacles, although wala kayong connection sa communication or walang communication, I feel like with the Three of Pentacles, nandun yung meron pa rin. Kumbaga, meron pa rin siya mga pinangahawakan, meron pa rin connection sa inyo na wherein parang nakagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon ng update tungkol sa'yo. Okay? And may mga times in denial siya pagdating sa emotions niya na yun. Maybe sa ibang tao or sa mga nakakilala sa kanya, sa friends niya, family niya, regarding sa kung ano emotion niya sa'yo. Medyo in denial. Pero the truth is, there's the Ace of Cups. This person loves you. Mahal ka niya. So in the near future, yeah, this person is really attracted sa'yo. Physical attraction is there also. In the near future sa inyong dalawa. You do over the Six of Cups. The Six of Pentacles. The Four of Swords. In the near future para sa person mo. The Emperor, the Seven of Cups, and the Nine of Swords. Okay, sa'yo muna tayo. So, nakikita natin dito, there's friends or people in your life na magiging malaki ang importansya mo sa kanila. This person or people na ito, I feel like malaki ang naging improvement nila through the help of you. And with the Six of Pentacles, nakikita natin yung pakikipagtulungan nila sa'yo. Nakakita ko ng mga loyal person or people sa buhay mo. This could be friends, family, or what, na nakikita natin with the Four of Swords. Alam nilang nandyan ka lagi para sa kanila. So, kampante or komportable naman sila. And I feel like, with regards sa connection mo with this person, although wala siya or wala kayong communication, I feel like nandun yung feeling na parang kaya ko, parang ganun. And, kinakaya mo, kayang-kaya mo, tapos nandun yung feeling na parang, although you still love the person, pero hindi ko nakikita na nandun pa yung longing mo sa person na ito. So, in the near future, pagdating sa person na to, the Emperor is here. I feel like tinatry niyang protektahan yung sarili niya. Kasi, I feel like pag bigla siyang nag-take ng action na masyado siya matagal na pag-take na yung action. Well, I can see this person with the Emperor, especially if you are and I can see a chess piece here. So, if you are a chess player or maybe dati kang naglalaro nito or dati mo nakahiligan to or yung iba hanggang ngayon. So, especially if you are, someone who really loves chess. Ang nakikita natin dito is yung chess piece Yung particular, if you don't know guys, yung para doon sa ibang di naglalaro, the chess is yung king ang isa sa pinaka limited lang yung kilos or actions na pwedeng gawin, 'di ba? So in the near future, as I see this person as the king doon sa chess, which is limited lang yung mga pwede niyang gawin, no? Dahil pag nag-take siya ng actions na basta na lang siya nagpadalos-dalos, well, of course, aside from the pawn, no? Which is the pawn sa chess is konti lang din yung movement niya, pa isa-isa lang. And which is
hindi mo siya pwedeng balewalain. Kasi yung pawn, once na na-reach niya yung pinaka-end ng chess, pwede siyang palitan ng um, another character sa chess, which is pwede ka mamili kung queen, etc. So, may silbi. Unlike the king, doon sa chess, kahit saan pa siya makarating, basta hindi siya namamatay, paisa-isa lang talaga step niya. 'Di ba? So, what I'm trying to say is that etong person na to, parang limited lang yung kilos niya at saka nandun yung pag-iingat, no? Dahil pwedeng iniingatan niya yung sarili niya, yung emotions niya, etc. Dahil matinding ah, problema ang pwedeng mangyari sa kanya or abutin nito pagka masyado siya nagpadalos-dalos dito. So, this is the Seven of Cups. I see other choices. Maybe pagdating sa love or relationship. Kaya lang with the Nine of Swords, nakakita tayo dito ng problema. Stress. Hindi siya happy sa another relationship na yun. Whether may karelasyon siya ngayon or wala pa. So, in the near future, there's a possibility of another connection relationship. Pero pwedeng maging problema lang ito para sa kanya with the Nine of Swords. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.